Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Right? Thank you very much po. So topic natin for today's reflection, nasa tema pa rin tayo ng pag-asa sa buhay. So dapat kasi tayo mag-encourage ng mga taong pinanghihinaan ng loob o nawawalan ng pag-asa dahil mahina kanilang pananampalataya. So ayon sa Pedro chapter 3 verse 15, alalahanin nyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino man magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Okay, guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe. So, yung tinutukoy dito ni Pedro, ito yung panahon na pinipersecute sila o inuusig sila bilang isang Kristiyano. So, alam naman natin, di ba, nung bago sila mabuo ng ating Panginoon Jesus, talagang inuusig sila. At lahat ng naniniwala kay Kristo, talaga nung panahon na yun. Pag nahuli sila, kinakalit sila, at kung ano-ano pang torture ang kanilang ginagawa. So dahil doon, dahil sa mga ganung pangyayari na napakahigpit ng pag-usig sa kanila, ito yung message ni Pedro sa mga kasama niya noon bilang isang Kristiyano na kailangan maka-encourage kayo. Maka-encourage kayo ng mga tao na may pag-asa, di ba? Nasa inyo mumula ang pag-asa o sa iyo nakikita. Kagaya na nasa ospital, halimbawa, di ba? Kung meron ka ng stage 4 cancer, so tapos yung ngiti mo, iba pa rin, o malakas ang loob mo kasi pinapasa Diyos mo na yan. So yung mga kasama mong nasa ospital, na kung sa public hospital ka, na-encourage sa'yo, di ba? Yung bis na panghinaan ng loob, na dahil sa kanilang nararamdamang mga sakit, ay lumalakas ang kanilang pananampalataya. Kasi nakita nila na malakas ang iyong pananampalataya. So, ibig sabihin, pwede kang maging ehemplo ng ating mga kapwa tao. So, yun ang gustong message sa atin ng ating Panginoon. So, kailangan nakikita tayo na imbis na, di ba, may mga taong minsan makikita mo pa lang, itsura pa lang, parang sinasabihan na para ka na Biyernes Santo, di ba? Yan ang sinasabi kasi alam nila pagka lumapit sa'yo o pinuntahan ka, kinausap ka, puro problema. Puro problema ang kanilang sinasabi sa'yo. So, imbis na talaga ikaw ma-encourage ka, nahihila ka pa nito pababa. Di ba? Maraming ganyan guys, marami tayong mga kakilala na puro na lang reklamo, puro na lang daing sa buhay. Pero depende siguro kung ang daing naman niya valid, wala namang problema, di ba? So, kailangan maka-encourage talaga tayo na magiging positive tayo sa gitna ng negative. Lalo na pagdating sa pamilya, di ba? Yung mga bata, kahit na alam mo hindi ka namang pinanganak na mayaman, pero tinataguin mo pa rin ang mga anak mo na makapag-aral sa magandang eskwelahan. So, napakagandang halimbawa nun, di ba? At sa mga nangangailangan, di ba? Kahit pare-pareho tayo nangangailangan, kung may sobra kayo kahit konti, bigyan mo, di ba? Kung may lumapit sa'yo, may magchat-chat sa'yo. So, maraming ganyan, guys. Maraming ganyan. So, yun po ang laging ilagay natin sa ating puso't isipan na maging encourage o maging modelo tayo ng pag-asa. Kagaya sinasabi ni San Pedro dito na handa kayong magpaliwanag. Lalo na yung mga pinanghinahan ng loob dahil sa bigat ng nadaraan ng problema, di ba? Kasi may mga ganyan talagang matindi. Kahit ikaw hindi mo na rin maintindihan, naaawa ka na. So, lalo na kung may problema, financial, di ba? Pag may nagkasakit yan, napaka-importante niya. So, dahil kung wala ka naman perang maibigay, halimbawa lang, kasi pare-pareho lang naman kayo, yung encouragement lang. Palakasin mo ang loob niya, lumapit ka sa Diyos, sabi mo, gagaling din yung
yung karamdaman ng pamilya mo, di ba? Makakalabas din kayo sa ganyang mga problema at malalagpasan nyo. Basta magtiwala ka lang sa Diyos at manalig ka lang. Yung mga ganun encouragement, di ba? Kasi nung time na yun, talagang yung mga Kristiyano nun, pinapanginahan ng Lord. Dahil nga pinapatay sila, guys. Inuusig sila. Na kapag Kristiyano ka nung araw na yon, talagang tinutugis, hindi pinapalagpas. Kaya tayo, maswerte tayo ngayon dahil nga bilang isang Kristiyano, malaya na tayo. Wala na nanguusig sa atin dahil sa modernong panahon ay lumaganap na ang pagiging Kristyanismo na kahit na inuusig nung araw, pinipresecute, di ba? Tinutorture sila, pinapatay sila, ito na hindi ito nahinto. Kumbaga, lalo pang lumaganap dahil nga ito yung salita ng Diyos. So, yun po ang ating pagdasal sa ating buhay. So, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalala nito. Na minsan, Lord, nadadala kami ng mga mabibigat na problema. Pinangihinahan po kami, nawawalan kami ng pag-asa, hindi namin alam kung saan kami kakapit. Lord, turuan niyo po kami sa inyo lang magtiwala at kumapit lalong-lalo na sa pag-asang inaasam namin na minsan di mo na talaga maintindihan ang sitwasyon sa tindi ng problema pero nandyan po mga salita nyo na nagbibigay ng pag-asa sa amin. So sa kapatid natin nanonood ngayon sa aking vlog, may matinding karamdaman, financial, emotional at relasyon. Samahan mo ako sa napakasimpleng panalangin na kung maniwala ka, manalig at manampalataya, anumang kahilingan mo ay tsak yun, gagaling at bibigay ng Diyos. So Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may bigat na karamdaman sa kanyang katawan. May cancer na yan, Lord, stage 4 na, Lord, may taning na sa buhay. At kung ano-ano pa mga masakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan, ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpalang kamay, ng mapagpagaling na kamay, yakapin niyo po, Lord. Ganun din po, Lord, sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakanuwaan. Pagbikis-bikisin niyo po muli ang kanilang pamilya para bumalik sa kanilang dating pagsasama. At sa financial, Lord, i-bless niyo po kami lahat ng aming hanap buhay, lalo-lalo na mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng bigas, ng ulam, ng pambawon sa mga anak, pambayad sa mga bills, tulungan niyo po, Lord. I-bless niyo po kami lahat sa aming buhay. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa kanlang Ama, Anak, Jesus, Spirit Santo. Thank you very much po.